Kay Soto target ng Koshigaya Alphas at lumabas na nga sa kilalang sources kagaya ng Basket News ang update nito. Wala pang kumpirmasyon mula kay Soto mismo at maging kay Tony Ronzo ng Wasserman pero mukhang niluluto na nga ng Koshigaya Alphas ang deal na ito na posibleng matuloy at posible rin naman na hindi. Pwede na mapaaga ang pag-sign ni kay Soto at pwede rin naman na hindi, depende na rin sa mga kondisyon ng kontrata. Ang focus na muna ni kay Soto at ng Gilas players ay ang paparating na Olympic qualifying tournament at dito nga magsisimula ang lahat para kay Soto. Kung maganda ang kanyang naging laro dito sa Olympic qualifiers ay posible na mas magandang oportunidad ang magbubukas para kay Kai. Kaya naman wala pang kumpirmasyon mula sa Wasserman at kay Kai mismo kung saang team siya maglalaro ngayong 2024-2025 season dahil kapag may bagong kontrata at team si Kai, palagi niyang ina-update ang kanyang mga basketball fans sa kanyang page mismo. Kung sakali man na mapaaga ang pag-sign ni Kai sa kontrata sa Koshigaya Alphas ay may clause ito na pwede ang buyout kung sakali na naging maganda ang laro ni Kai Soto sa OQT o Olympic qualifying tournament at merong nag-offer na NBA team sa kanya ng kontrata. Ngayong 2024, ito ang pinaka-chance ni Kai Soto ang Olympic qualifying tournament dahil ang kalaban o kamatchup niya ay mga NBA players na naglalaro para sa kanilang bansa kaya tutok ang mga NBA scouts sa event na ito sa basketball dahil titignan nila kung may mga non-NBA players ba ang mas maganda ang ipinapakita laban sa mga NBA players na naglalaro para sa kanilang bansa. May kakayahan si Kai Soto na makipag-compete laban sa mga NBA players at nakita natin ito sa NBA preseason game noong nakalaban nila ang Phoenix Suns maging sa NBA Summer League nakalaban ni Kai ang mga NBA players na naglalaro para sa kanilang team at sinusukat ang kanilang improvement sa NBA Summer League. Maging ang mga top picks nga rin ng NBA draft ay naglalaro na muna sa NBA Summer League at sinusukat ng mga NBA teams at coaches kung ano ang kaya nilang gawin bago ang regular season ng NBA. Alam nga rin ng Koshigaya Alphas ang Kawamura kay Soto combo kaya naman may isang guard silang kinuha na mula sa Utsunomiya Breaks at ito nga ay si Kaito Shike na posibleng i-build up ng Koshigaya Alphas para maging isang Kawamura. Epektibo ang kay Soto Kawamura combo sa Yokohama Big Ursers at alam na ito ng karamihan ng mga team sa Japan B1 B-League na kapag nahaluan pa na ng iba't ibang taktika sa opensa ay malilito nga rin ang kalaban. Nakita rin natin na may bagong coach ang Koshigaya Alphas at ito ay si Coach Anzai. Pangalan pa lamang panalong panalo na, slam dunk anime ang datingan, magiging bakulaw na si Kai Soto kapag nagkataon. Tuloy-tuloy pa ang paglakas ni Kai Soto, kita naman yan sa kanyang laro at habang papunta siya sa kanyang mid-20s ay walang tigil ang paglakas ng kanyang katawan at dito natin makikita ang tunay na lakas ng isang Kai Soto. Gilas at SGA na ngayon ang focus ng lahat ng mga Pinoy basketball fans at players dahil mapapalaban ang dalawang teams na ito na binubuo ng mga kasalukuyang Gilas players at dating Gilas players na sobra sa lineup kaya napunta sa SGA. Parehong malakas ang dalawang players na ito, magbibigay ng magagandang laro sa Olympic qualifiers at sa Jones Cup. Konting pahinga lang ang Gilas players na mula sa PBA na sina Junmar, CJ Perez at Chris Newsam at babalik na ulit sila sa Gilas training camp pagdating ng 21 para sa bayan. Yun nga lang, mukhang wala tayong AG Edu dahil na rin sa hindi pa ito 100% na nakarecover at mahirap nga rin ang maglaro na mayroong injury lalong-lalo na nga at nandyan na ang 2024-2025 season ng mga iba't ibang liga. Sayang naman ang kita ni AG Edu kung hindi ito makaka-recover ng mabuti at hindi nakapaglaro sa 2024-2025 season dahil pwede at posibleng lumala ang injury kapag pinilit niyang maglaro sa OQT. Yun nga lang, para sa atin sayang talaga ang maibibigay na tulong ni AG Edu para sa Gilas team. NBA Finals na nga rin, Game 5 at ang score natin 3-1 home court ng Boston Celtics kaya posible natapusin na nila ang serya sa Game 5. Pwede rin naman na magkaroon pa ng Game 6 kapag nanalo naman ang Dallas Mavericks. Kristaps ang isa sa tinututukan nating player na mula sa Latvia at questionable pa rin siya sa Game 5 para sa Boston Celtics at hindi na nga yata maglalaro dahil sa kanyang injury at magpapatuloy na magpapagaling sa off-season ng NBA kagaya rin ni AG Edu. Pagaling muna mula sa injury. Walang Kristaps ang Latvia sa OQT pero nandyan naman si Bertans at iba pang NBA player na maglalaro para sa team ng Latvia. Mapapalaban ang ating FIBA Under-17 Gilas boys sa Turkey para sa World Cup at mabibigat na mga teams ang makakabanggaan nila. Sa kanilang unang laro, June 29 ay laban sa team ng Lithuania. Sa June 30 naman, Espanya ang kanilang makakalaban at sa July 2 ay ang Puerto Rico. Malalakas na mga teams ang kalaban pero kapag nakaisa o dalawang panalo ang Gilas ay magugulat na naman ang mga Filipino basketball fans sa kung ano ang kayang gawin ng mga kasalukuyang batang Gilas players. Yun nga lang, nadidihado sila ng konti sa height. Nag-iisa lamang ang Kai Soto na 7-footer na merong bilis at magandang galaw na naglaro noon para sa batang Gilas at ibang klase ang combo doon nila ni AG Edu. Nakapanghihinayang ang nangyari dito kay AG Edu at naging madalas ang kanyang injury. Sayang na sayang talaga ang kanyang kontribusyon para sa Gilas team ngayong OQT pero sana nga lang ay mas maging matibay ito kapag nakarecover na siya dahil marami pang laro ang Gilas sa FIBA
FIBA Asia Cup qualifiers at mabigat nga rin nakalaban ang team ng New Zealand susunod na kalaban ng Gilas sa FIBA Asia Cup qualifiers. Koshigaya Alphas nga ang interesado dito kay Soto na unang napabalita mula sa Basket News at posibleng matuloy ito, pwede rin naman na hindi at makukumpirma natin yan kapag si Kai Soto na nga ang nag-post ng kanyang bagong team. Yung tungkol naman sa NBA Summer League stint ni Kai Soto ay posible pa rin na mangyari at magsisimula nga ang lahat dito sa Olympic qualifying tournament. Kung maganda ang laro ni Kai dito ay pwede siyang imbitahan ng isang NBA team para sa NBA Summer League na pwedeng magtuloy-tuloy hanggang sa mabigyan si Kai ng NBA contract. Ito rin ang nasabi ni Tony Ronzone, ang pinaka-chance ni Kai para maipakita niya ang kanyang lakas sa laro ngayong 2024 ay sa OQT o Olympic qualifying tournament. Mas matibay na si Kai Soto ngayon at hindi na ito basta-basta umaatras laban sa mga imports sa Japan B1 B-League. Kaya naman kakayanin nga rin ni Kai Soto ang Olympic qualifiers level at dito naman siya magpapakitang gilas ngayon. Mas mabibigat nga lang ng konti ang kalaban, mga NBA players ang pambato ng mga teams dito, pero naipakita na ni Kai na kayang-kaya niyang sabayan at tapatan ang mga NBA players sa NBA preseason game at sa NBA Summer League. At dito sa OQT ay posible na magkaroon pa si Kai Soto ng mas magandang laro laban sa mabibigat na teams at players dahil hindi rin huminto sa ensayo si Kai at nasa best condition siya para makipag-compete ngayon sa Olympic qualifiers.